Okay? So, karamihan sa atin nagtatanong paano ba mag-fund? Oh, may pera ako sa GCash pero hindi ko alam mag-fund papuntang eCash. Okay? So, ito po siya mga ma'am and sir. So, una natin is yung company bank account ng, 'di ba, ni Unified or ni Global Pinoy. Lahat na ba may mga bank account na din ni Global Pinoy Travel and Tours? Kung sa wala pa, pwede po tayong humingi sa ating mga uplines or mga sponsors. Kasi itong pinakita ko po sa inyo is account po to ni Unified Products and Services. BDO and Security Bank lang po talaga tayo. Okay? So, pwede nyo po yung i-scan din kayo humingi ng sa uplines natin, kung ano yung mga bank account, di ba, ng company natin. So, next naman natin, okay? So, step 1, kung tayo ay may di ba halos sa atin may mga GCash naman tayo, tama? So, step 1, mag-login tayo sa GCash natin, sa GCash account natin. Step 2, okay? Step 2 natin, punta lang tayo dito sa dashboard, di ba, ng GCash. I-click lang natin yung may bahay na yan. Transfer yan eh. Transfer ang nakalagay. Okay, i-click lang natin yan siya. So, after natin siya maklik, sa step 3 naman natin, ito po yung lalabas. Okay, kung ikaw nakapag-fund ka sa BDO account ng Unified or ni Global Pinoy Travel and Tours, ang i-click mo din dito is BDO. Kung nakapag-fund ka din sa Security Bank din yung i-click mo. Okay? So, after po niyan, kung gusto mo sa step 4, okay? So, halimbawa sa BDO, doon ka sa BDO magsisend ng fund. So, i-click mo lang dyan, okay? Or i-type mo dyan yung amount, magkano yung i-fund mo. Okay? Kung halimbawa, yung i-fund mo is 4,200. Okay? Tingnan mo din yung account name, then account number, and yung email mo. Yung email mo, kailangan active din yan kasi doon yan magsisend ng receipt. Okay? Kasi yun yung gagamitin natin for reference. So, mamaya, makikita natin. After po niyan, mga ma'am, insert money. So, after po niyan natin ma-send money, step 5, ito yung makikita natin sa screen. So, itong 15 pesos charges lang to personal ng GCash, okay? So, wag lang natin siyang isama pag once nandun na tayo sa eCash account natin. So, i-check pa rin natin yan siya. After po yan siya ma-check, diba? So, step 6, ito yung makikita natin, bank transfers being processed. Okay? Yung bank, account number, account name, yung receipt send or email natin, and then transfer date, and then pinaka-importante din dito, ito tawag natin InstaPay number, okay? And reference number, importante din yan. So, after po niyan, mga ma'am insert sa step 6, ito po yung next nating gagawin. Okay, sa step 7, so, dito, ito na resita, galing na ito sa email. Okay, may take note tayo dito. Receipt must come from your Gmail account or email account. Type in your receipt, ang ilalagay natin complete name and reg code. Partners, kung halimbawa, personal kang pumunta sa BDO or sa Security Bank, nag-deposit ka sa bank account ng company, yung resibo na binigay sa atin ng teller, doon po isusulat natin yung pangalan natin. Hindi pwede lang picturean ha, kasi na-try ko kasi nang nag-fund ako, pinicturean ko lang siya, tapos inedit ko na lang sa cellphone ko, nilagyan ko ng pangalan tsaka reg code, hindi na siya tinanggap. Okay? So, ang pinakamabilis pala doon talaga personal natin sa resibo, ilagay yung pangalan natin and reg code. Okay? Pero pag ni-send doon sa email natin, doon, pwede mo siya ma-edit. Lagyan mo lang siya ng pangalan, lagyan mo din siya ng reg code mo. Importante yung reg code at pangalan mo. Kasi yan yung reference natin na sa'yo talaga yung pang-fund. Okay? So, after po niyan, ito yung makita, fund request. So, ito din isa din ito sa mga reminders, or isa din ito sa, kung halimbawa ikaw nakapag-fund ka
Oh, kasi pag mag-fund tayo, halimbawa nakapag-fund ka ng Saturday or Sunday, 'di ba? Kung halimbawa yung fund natin schedule is Monday to Friday. Okay? Di pa ako ano ha, kung halimbawa may Saturday, Sunday kasi yung fund talaga natin is Monday to Friday. Okay? 8 AM to 5 PM. Okay? So, kung halimbawa ikaw nag-fund ka Saturday or Sunday tapos hindi pa siya pumasok, ma'am and sir, kung balikan mo siya pagka Monday, magpa-fund ka, lagyan mo lang siya ng X sa unahan. Okay? Lagyan mo lang siya ng X. Kung halimbawa, first time mo, nag-fund ka, hindi pumasok, pag next day, nag-fund ka, lagyan mo na ulit siya ng 2 X. Kung ilang beses ka nag-fund, hindi pa siya pumasok within that day, lagyan mo siya ng X. Bago ang yung details. Okay? So, yan siyang gagawin. Pero ang kagandahan kasi ngayon, mabilis na mag-fund. Oo, kasi nung time nakapag-fund ako, nag-book ako ng ticket international. So, nag-fund ako ng 4:30, wala pang 5, pumasok na siya. So, sobrang bilis ngayon paano mag-fund. Ang bilis na po talaga. So, ngayon, next naman natin dito, partner, sa step 8, ito. So, log in your account. Dito na, tapos na tayo dun sa GCash ha. Okay? So, nasundan ba sa GCash? So, paano tayo mag-transfer? Eto, partners. Log in tayo. Dito na naman tayo sa ating account or sa eCash account natin. Log in po tayo sa ating username and password natin. Importante, hindi po tayo magkamali. Okay? So, pag once nakapag-log in tayo dyan, ayan, mag-sign in lang tayo. After natin makapag-sign in, ito yung next na lalabas. Step 10. So, punta ka doon sa cash in. Okay? So, pag-click mo ng cash in, step 11, i-click mo yung online banking. Dati, online banking lang yung nakalagay dyan. Alam nyo po ngayon, may kasama na yan. Oh, kung ikaw nag-i-explore, kung tayo nag-i-explore sa sa system natin, hindi na lang yan siya isa yung online banking. Meron yung kasabang debit, credit, mga ganon. May mga kasama na siya. So, ganyan siya kaganda. Once nag-upgrade yung company natin, may mga dinagdag na mga pagkakitaan or services, ang good news yan, wala tayong idadagdag na bayad. Tama? Diba? So, wala babayaran. So, ang laking tulong po sa atin kasi meron na namang pagkakitaan na dinagdag si Press sa atin. Okay? So, pasalamatan natin si Press. So, pag once na-click na po natin yung online banking, ito po yung next na gagawin natin. Step 12. Okay, i-click mo lang yung video kung sa video ka nag-send ng pera. Kung sa Security Bank naman, sa Security Bank din yung i-click mo. So, after mo siya maklik, step 13, okay? So, nakalagay na po yan, nakasave na po yung bank account ng company dyan. I-click mo na lang yung verify. So, after mo siya maklik, ito yung next step natin. Sa step 14, ilagay mo lang sa cash in bank transfer yung reference number, amount, yung exact amount talaga na i-transfer mo, and then exact date, exact time. Okay? Kung halimbawa, ikaw, nag-fund ka ngayon, 5 p.m., ang ilalagay mo din na oras is 5 p.m. Kung nag-fund ka na ngayon, February 18, 2024, 2025, exact date din ilalagay mo dyan. Okay? So, kung yung halimbawa, 4,200 yung i-fund mo, yun yung ilalagay mo. Huwag mo na isala yung 15 pesos kasi charges yun ng taga GCash. Okay? So, and then, yung na-screenshot mo, kung ikaw nag-online banking ka, yung resibo na nilagyan mo ng pangalan sa code, i-upload proof of payment. Or kung ikaw personal ka nag-deposit, yung deposit slip na napicturan mo, na i-upload mo, na nilagyan mo ng pangalan and reg code, yun din yung i-upload mo doon. Okay? Huwag kalimutan yung ating transaction password. Okay? So, and then after submit for verification mo siya, or proof of payment. Siyempre, so fill up information, then click. So, after po niyan, submit your verification. At eto mga ma'am and sir, reminders ko lang, bago po natin to i-click yung okay. Ayan. So, screenshot muna natin siya.
every transaction screenshot para at least may reference tayo pag halimbawa may times na hahanapan tayo. Lalong-lalo na kung matagal dumating yung fund natin. 'Di ba? May times talaga na matagal pero hindi naman kadalasan talaga kasi ngayon talaga ang bilis na lang talaga ng fund natin. Okay? Screenshot mo siya, after mo siya i-okay. Pag na-screenshot mo, i-click mo yung okay na 'yan. So after mo siya ma-click, hintayin mo lang. Okay, so balik lang ako dito ha. So, after mo siya maklik, hintayin mo lang yung fund. Okay? I-refresh mo lang yung eCash account mo. Kasi papasok po talaga yan siya. Okay? So, ganyan po siya kaganda yung natin, yung system natin ngayon. Kasi ako, nakapag-fund ako ng 4:30, wala pang 5 p.m., pumasok na po yung fund. So, ang bilis na po talaga. So, kailangan lang din natin, mga ma'am and sir, habaan din natin yung pasensya natin, ha? Kasi po, yung mga CSR na yan, is tao po talaga yan siya. Hindi yan sila mga electronic. Okay? So, kailangan natin silang mahalin, and then respect din natin sila kung halimbawa matagal yung funding na pumasok, ano mo lang, mag-CSR ka lang, and then always be humble pa rin. Paano natin sila i-communicate. Okay? So mamaya, tuturo ko din sa inyo kung paano natin i-contact yung CSR natin. Lalong-lalo sa mga baguhan natin kasi may times talaga na matagal yung funding natin kasi syempre marami tayo, ilang dealers. Worldwide yung negosyo natin. So ilang dealers ba ang nandito kay Unified, kay Global Pinay, kay Wealthy? Tama? So syempre kailangan natin habaan yung pasensya natin dito sa negosyo natin. Okay? So ayan, so next kong topic. Okay, so nasundan ba? Paano tayo mag-fund GCash from online banking? Okay? So, sana ay nasundan natin, no? Or nakapag-screenshot tayo para may balikan tayo. So, next ko pong topic, how to contact CSR customer support. So, eto siya partner sa... Eto, actual talaga ito partner. Mag-ano lang ako. Kasi eto na... presentation natin is luma pa ito.